Yung ating mga Saga Arcana, yan, 1, 2, 3, sobra-sobra nga sila dito eh. Di ba? Happy lang sila, di ba? So, ano lang sila dito? Walang pressure, no? Para sa ating mga Saga Arcana. While yung ating mga taga Suntay, eto naman sila, di ba? Ang sweet naman talaga nila, Ang tatangos ng ilong. Ayaw nang tingnan tatangos ng ilong, di ba? So, chill lang din talaga sila dito. Kung may kakaldag pa yata. Diba? May nagpapakita ng kaldag. Lolo. Sinapog Castle dito. Anong ginagawa? Pinapakita yung anes. Ayun. Hindi. Char lang. Meron siyang pinapakita dito. Saan na ako? Asan na ba yung mga ban natin dito? Teka lang, hindi ko nasundan. Nakatingin kasi ako sa mga player natin dito. Ito pa, Nessa, sa ating mga manager dyan, so please lang pakisabi sa mga players nyo po, no? So, meron po tayong rules sa Gmeet natin na bawal pong ngumiti. Ayan. Wag po silang ngingiti, bawal pong mag-smile kasi medyo naglalangis na po yung singit ko. Biset. Pero dito, Diyos ko dai. Ano yung kahapon dito? Ang ganda ng naging laban natin, no? Doon sa Nova Legacy natin, di ba? So, dito for sure magandang laban din to kasi magtatagpo yung taas, baba, di ba? So magaganyanan sila. Magtatagpo. Ayan na. Sabi dito, sorry Papa Bench, busy ako kahapon, di ako masyadong nakinig sa live eh. Syempre ganun talaga kapag may jowa, madam, kailangan din ng mag-beb time niyan, syempre. Naiintindihan naman kita, madam. Okay, so best of 3 lang to, ha? Okay, so, grabe. Grok, Khalid ang inalis na dito. Angela, Kimi, no? For the team ng mga Saga Arcana natin dito, no? So, mali lang to, mali. Wait lang, boss. Wait lang, di ko pala nabago. Kasi kung sa... Ano kasi pinagagawa ko habang naka-break. Wait lang, mali yung aking dito. Yung aking nakalagay. Ayan. Okay, so ito may mali. Ano ba yan? Pamali-mali naman tong caster, no? Patapos na eh. Alam nyo kasi, sabi ko sa inyo, wag na kayong mag-open cam kasi. Nalilito ako eh. Di ko alam kung saan ako magsisimula. Alam nyo, mababait ng mga player talaga natin. Ayan. So, ang gagwapo pa. Di ba? Ang gagaling na, lalakas na, tapos mga gwapo pa. Di ba? O, bihira lang talaga yung ganyan, no? Yung iba kasi, yung iba kasi, hindi na magaling, buwisit pa eh. Hindi, char lang. Okay, so, eto, bago pala tayo magpatuloy sa ating blower finals na to, big shout out na muna sa bumubuo ng ating CRT. Ayan, sa pangunguna ni Madam Celeste Maher, no? At syempre, yung ating mga admins dyan, si Miss Kat, si Miss Peng at si Miss Ash, no? Ayan na. At syempre, yung ating partners dito na Verdes Loco. Maraming salamat sa pakipag-tie up kay Miss Celeste Maher para mabigyan dito ng mas maangas, mas maganda, no? Mas tawag dito, mas sapak na production sa ating tournament for this seasons, no? Yan. Maraming salamat sa inyo, no? Okay, so wala na dito yung kinuha yung Kadita, may Havakaji and the Lunox for the side ng ating mga Saga Arcana. Grabe, pak na pak yung damage talaga dito ng ating both teams. Sabi ito, Ashley De La Torre, ayan, porque wala yung future husband mo sa Gmeet, di ka na manonood. Ganun ba yun? Diba? Kasi may pinagdadaanan na Miss Peng, hayaan mo lang, oo. Baka malay mo nasa ibang nasa ibang tournament, no? Si Miss Ash nandoon siya nakatambay. Okay, so Arlot dito ang sinecured na ng side ng ating mga Saga Suntay, while the Arcana natin kukunin ng third pick. Kumuha na ba dito ng core, no? Ayan. Actually, ang ganda ng pick talaga dito.
nagkakontrahan yung ating dalawang team. Ayan. Excuse me. Especially, okay, so lapu-lapu, pangsabayan to for this Arlot natin, no? Ayan. Talagang patigasan, pakunatan to talaga, no? Okay, so last 2 ban, wala pang gold laner. Possible magtanggal ng gold laner yan at tinanggalan nga ng heroes dito. Oo, yung isang Amir natin. Nako, mukhang nanood yata talaga kahapon. Actually, ito naman kasing mga teams na to, madalas din naman nagkaka-scrim to at madalas din naman magkita-kita, no, sa ibang mga tournaments, no? Ayan. Kaya talagang kabisado na nila dito eh. Yung mga bawat heroes na prior nila dito nga iba, no? Ayan. Okay, so wala na rin isang Minotaur. Para sa side ng ating mga saga Arcania dito ay tinanggal na nga. Maging isang 1-1 natin dito ay natanggal na nga rin po, no? Okay, so last 2 pick. Kailangan natin ng core. Eh ano pa ba yung magtatapat? Lancelot at sa YSS lang din naman diyan na ang magtatapat diyan, no? Okay, so setter, tank para sa ating mga taga-Suntay habang si Amir, ano ang kanyang kukunin dito? Meron pa tayong Iritel, no? Andyan pa yung Bea natin. Brody, no? Naka-open pa rin dito. First lang ba yun na magalaban? Kahit sa mga ibang tournament, Madam Sabrina, hindi pa nagtatagpo yung Arcana sa mga taga-Team Suntay? Hindi sila nakikita pa? Pero dito tingin ko, possible Iritel. Oo. Para medyo makadistansya dun sa isang Kaja and the Lunox natin. So yun na nga. So Iritel na nga dito ang sinecure ng ating mga taga-Suntay. Habang ano ang itatapat? Granger ba? Okay, Harit. Magandang sayawan to. Ang taas ng pick-up potentials ng ating mga taga-Arcania dito, mga Lods. So walang masyadong makakapigil for the Chivas Regal natin. Pero pag nagulpi, dilunod naman talaga sila, no? Ng isang kadita dito. Nako, Diyos ko day. Pero kaya namang ilagan yan, no? Malamang baka gumamit ng Purify, no? Yung isang Harit natin dito. Even yung isang Lunox kahit hindi na pala, no? Kasi yung isang Lunox natin ay ano na yan eh. Meron ng ultimate yan, no, para ma-dodge dito yung isang Harit, yung isang kadita natin, di ba? Okay, so good luck. This is the first game para sa ating best of 3 series ng ating lower finals, mga Lods. At ito na nga, pasok na tayo sa ating pangmalakasang laban. Game 1. Ito na. Para sa ating mga core, meron tayo ditong 7 mod para sa kanyang Lancelot. We have Napog Castle para sa isang YSS natin, Brad. Okay, so siyempre mid lane muna yan. Ay, ano ba yun? Ayan. Okay, meron din tayo dito sa top lane natin. We have Amir kontra sa isang Chivas natin, Harit at Iritel na magkatapat dyan. Jagmeister natin for that Lunox. At tapat niya dito yung isang kadita natin na si Birth Supremacy. Brisky natin for that Kaja. Katapat niya dito yung isang clash natin para sa isang Tigreal natin, no? Sa ating bottom lane, sa ating bot dito yung ating EXP Hennessy para sa kanyang lapu-lapu. Katapat ng isang Mongolian Viper natin with this Arlot. Okay. So kahapon nakita natin niya kung paano manlunod dito isang Bird Supremacy natin. Even yung kanyang Kimi no, napakasakit. Kaya talagang hindi natin may alis kung bakit na binanyan ng side ng ating mga Saga Arcania. Wait lang, mukhang si Jaggermeister hindi niya inakala na merong isda doon sa paligid. Nasa river ka di ba? Kaya kailangan na yung mga isda dito, tignan mo talaga. Okay, nakauna na yung side ng ating mga taga-team Suntay. Pero sa ating top lane dito, hindi makasabay yung isang Amir natin. Masyado naman kasing masakit. Talaga,
ang isang Chivas Regal natin in the early game compare for the Spiritel natin. Pero pag nagka-item na yan, sigurado na. Pero wait lang, mukhang si Hennessy lumaban sa dalawa. Ayun, natodas yung Loco. Turtle natin naka-up na, Bird Supremacy, magle-level 4 na dito ha. Mag-iisang Jagger natin, pero mas mauuna yung isang Bird natin dito. 7 mad. Inuhold ngayon yung ating Turtle. Pero wala pang level 4 for the Braiski natin. Mukhang napog natin dito, hindi na yata i-contest tung Turtle buff na yan. Okay. So na-secure na ng ating mga taga-suntay yung buff. May 2-0 pa silang score dito. Mukhang madadagdagan pa nga ba? Pero hindi doon magagawa yung paglunod. Na-proc na dito, no? Yung isang Jagger natin na magamit yung kanyang ultimates. Na-provoke na. Ay, sa advanced server pala, si YSS mane-nerf yung kanyang ultimate, yung kanyang Mountain Shocker dito from 2 seconds na lang. Pero wow, si Jagger dito kumota na sa lunod, brad. Dalawa ha, nakadalawa ng isang Bird Supremacy natin dito ha. Nako, sumusobra na yata yun. Sinasabon, binabanlawan pa yung ating mga Sagar Arcana, pero si Hennessy pinagtutusok. Pumasok ng 7 mad natin dito. Magagawa nga ba niyang kikilin? Pero mukhang hindi, dahil andun pa rin naman yung kunat ng isang bayani na ito, no? Pero ang kagandahan, lumalamang sila. Di naman gaanong kalakihan, pero malaking advantage to for the 3 minutes at 20 seconds na ating laban na to, no? Sa ating top lane. Ito, mabagay sa nag-uusapan sa top lane natin. Yan, masakit lang isang harit natin. Pero pag nandiyan na yung item na isang Irtil natin dito, so kayang mag one hit, delete, punit at makailag dito sa mga summon force ng isang Chivas Regal natin, no? Yung mga Queen Force na yan, kaya niyang ma-slow, pero hindi niya pwedeng mapigilan dito yung mga dash ng isang Chivas Regal natin. Okay, so mukhang hindi pa nakakaganti, pero mukhang magkakahilahan na yata. Yun nga lang, may airborne dito si Braiski. Tatakas habang andun yung implosion. Okay, attack wave ginamit na si Jaggermeister. Napa-ultimate na rin dito, pero hindi sapat para siya doon ay maging malaya. Dahil uuwi siyang bangkay na muna, brad. 5-0 ang ating score. Ngayon yung Pagong ay sosolohin pa ng ating mga taga-suntay sa pangalawang pagkakataon, brad. Nako, 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 nako. Anong nangyayari sa ating kanya? Actually, very scaling naman talaga dito yung heroes ng ating mga Sagar Arcana. So asahan natin dito yung mid game to late game spike na pwedeng bitawan nila, no? Ayan, doon mangamba yung ating mga taga Team Suntay dito. Pero habang hindi pa nangyayari yan, sila muna ang hawak ng dominasyon para sa ating mapa na to. Ayan naman, yung Petrify may lunod pero wala doong maaabot. Habang si Braiski may hila to. May Divine Judgment doon na available na pwede niyang gamitin. Pero ang problema kasi, wala pa rin naman kasi talaga dito yung item ng isang Lunox natin. Pabuo pa lang dito yung kanyang Sky Piercer. Even yung isang harit natin dito, medyo tapsoy pa yung kanyang item. Okay, so buo na yung Sky Piercer ni Tita Kimi natin. Uy, si Amir makakatakas pa. Mukhang si Chivas Regal nga ba doon na may ipit? Yup, indeed, Chivas Regal dito babagsak na. Pero yung Traceless, meron pang Breves Fighter nga doon. Kaya implosion, ang gandang counter setup. May nakapa nga doon para sa isang kadita natin. Magandang luno, triple kill para sa isang lunuran na isang Bird Supremacy natin dito. Tumatakbo ngayon si Jagger, isinapog castle natin. Pero kakasa pa ba yung isang Bird Supremacy? Pero mukhang hahayaan na lang yata niya or hahanapin, babantayan kung saan pupunta mas lalo. It's a deadly grass yung pinaglalabanan nating mapa dito. Madaming pwedeng pagtaguan. Si Papi Bert talaga, no? Nako. Pero mukhang hindi na kontento yung ating mga taga-suntay. Gusto pang guluhin, but still yung isang napog castle natin ang makakakuha ng kanyang buff dito. Mountain Shocker ginamit na nga doon 9 seconds para sa ating last turtle para magpakita na nga po, brad. So kapag ito nakuha ng ating mga taga-suntay, mas lalong lalaki yung gap natin dito, no? Yung 3,000 na to, possible maging 5k na talaga yan. Pero mukhang may ganti naman sa bandang ibaba. Yung ating Chivas Regal ay makakapag-push doon sa ating lower lane. Pero pagtapos dito,
magkuha ng objective. Ngayon naman magnanakaw sila. May suppress na mangyayari pero andun yung final slash. Sa likuran si Hennessy, bababa ng Bravest Fighter dito. Sumasayaw na si Chivas Regal. Amir ngayon doon na mapupuruhan habang si 7 Mad natin doon. Tamang tusok lang din naman muna pero hindi pinapansin. Yung ating Napog Castle dito gustong bakbakin lahat yung tore doon sa ating bottom lane. Kita nyo naman, isang clash lang, nakabawi na kagad yung ating mga taga Arcana Esports. Doon sa medyo malaking kalamangan na yun ngayon na medyo naibababa nila dito ng halos 3,000 na lang, Brad. Item check muli tayo. Corrosion Strike nandaan na. Second item pabuild na dito para sa isang J-Meister natin. Fleeting time para sa isang Bryce skin natin nandyan na rin, no? At okay, so meron na rin ditong Winter at Haskell for that irrital natin dito. Blowing at Lightning Truncheons para sa isang kadita natin, Brad. Okay, so mukhang magkakabantayan. Pag may mahagep, pag may, mukhang si Magolian doon. Anong ginawa? Mukhang nag-solo yata doon, Brad. Gagawa yata ng setup pero hindi nagawa, no? 30 seconds para sa ating unang Lord, para sa ating unang laban na ito. We'll see. Eto na. Mukhang medyo naitataboy yung ating mga Saga-Arcana doon. Nahawakan dito ng ating mga taga-suntay ng maayos yung ating paparating na Lord. Pero okay, Bryce natin, magche-check lang kaya lang siya dito naman kinariskisan ng buhay ng ating mga taga-suntay doon, Brad. Wala na munang Bryce, wala na munang tatangke, wala na rin muna ditong manghihila para sa ating mga taga-suntay. Medyo magiging kampante sila habang si Clash doon ay okay, nagtitingin-tingin sa paligid sa mga co-contest pero mukhang hindi na nga doon pa magagawa. Pero ito na naman yung isang Chivas Regal natin, tumatrabaho lang sa bandang itaas at ito yung magiging bawi, no, ng ating mga Saga-Arcana kahit papano, no, na hindi sila dito magap ng todo. Pero yung ating Lord nagmamarcha na. Eto, papasok na nga o para naglalakad na doon sa ating top lane na Bird Supremacy. Bryce nga ba yung target pero siya'y may hila. Matatalian dito yung isda at malulunod. Aalisin doon sa kanyang tubig. Agoy, yun lang. So kagandahan ngayon dito, walang bird, walang threat ng mga katubigan, no? Wala si Alena. Ayan. Pero tingnan natin dito, andun yung mga Thorn Rose, yung Lord nakakaldag na rin naman habang hindi pa tapos yung dilubyo, ha. Andito pa't buong buo pa yung buhay ng ating Lord. Mukhang magagamit na yata rin yung passive ng Torres natin sa ating top lane. Pero yung ating mga taga-suntay dito, transitions into other lane. Ngayon mid lane naman yata silang susubok na mag-push pero mukhang hindi magagawa. Andun din naman kasi yung mataas na clearing capability ng ating mga Saga-Arcana dito, no? So harit pa rin naman yan, no? At sabi dito, pag nag-send ba ako ng star, lalaki na yung dede ni Celeste. Ay, hindi ko lang alam kung lalaki yung osos ni Madam Celeste. Pero isa lang ma-sure ko, Madam, pag nag-send ka dito, kakantahan kita. Oo. Nang makapagbagdamdamin. Tama ba? Nakakaiyak na lang. Yung senti na song na lang ngayon. Ang hirap pa ng Tagalog, no? Makapagbagdamdamin. No, ayan. Basta, yun na yun. Malungkot na lang na song. Basta ako kapitbahay ko, wala yan, Pag-asa. Uy, grabe naman kayo kay Madam Celeste. Lalaki din yan, tiwala lang. Siguro yung kay Madam Celeste kasi late bloomer yon. Oo, siguro kung sa inyo nasa high school na, sa kanya nasa kinder pa lang. So step by step yan. Step by step yung paglaki niyan. Ay. 5K gold list para sa side ng ating mga sagasuntay dito. Item check na muna tayo bago tumungo sa ating papalapit na Lord. We have anti-Kiras na, ha. So that is a good for the Bryce natin dito. Pero naka Feather of Heaven na dito ang isang Chivas Regal, no? Pero
Grabe. Critical item, halos makumpleto na dito ng isang di pala kumpleto na talaga, no? Para sa isang Amir natin. Nakapag-push na dun sa ating top lane habang yung ating Lord naman ay sasamantalahin na yata ng side ng ating mga taga-suntay this time. Pero may pinapapak sila doon. Tore ang nagiging tugon ng ating mga taga-Arcania dito. Mukhang papasok hanggang kaduluduluhan yung lunod. Medyo sasablay. Walang tatamaan dito. But still, Lord ay mapupunta sa side ng ating mga taga-suntay. Hindi man nakakatok, pero at least nakabawas ng depensa habang si Bryce pinagsasampal ng batuta. Flicker ginamit na nga rin doon with the Ring of Order. Habang naprovoke na dito yung isang jugger natin na mapag-ultimate, kaya lang si Bryce ang naiwan. Meron dito sa bandang likuran na ibabagsak na barko, pero mukhang si Bert ay makakasurvive. Hennessy with the Breves Fighter, yung pusa yung kanyang target, pero hindi niya mapapatay dito. Magkakasayawan sa Chivas Regal natin. Mukhang tatagal nga ba? Mukhang si Jagger din naman dito magiging trade sa pagkamatay ng isang Mongolian Viper natin doon. Ngayon yung ating Lord kakatok na. Knock. Who's there? Eto na nga daw. Wala pang Pasko pero nangangaroling na yung ating mga taga-suntay. Pagbibigyan nga ba? Another summon force ang nilatag dito pero naka-tower lock yung ating Lord. Okay, humahampas doon sa isang clash natin. Kaya lang, may nahila. Chivas Regal na sundot habang sinapog natin. Magkakipagsabayan doon sa isang Amir natin doon, Brad. Okay, kaya lang naka-tower lock. Woo! Suntay win this game 1, mga brother. She's a bull. Naman. Gravity. Ayan yung kanilang mga cellphone na pinapakita sa ating screen. Ang hirap pala magkas ng busog. Kinakapos ako ng hangin. Kumain kasi ako, hindi na kasi ako natulog. Tapos kumain ako para hindi ako antukin. Ang problema, yung tiyan ko parang naiipit sa laki. Parang akong buntis kasi ng 3 months. Ay, Diyos ko, day. Pero okay, so ayan so clear sa inyo na pinakita yung mga cellphone nila, ha? Oo. So okay, punta tayo sa ating result. Okay, ang ating MVP walang iba kundi si Amir para sa kanyang i-retail na mayroong 317 KDA dito, mga lods. No? Sana makakabawi na, kaya lang minadali talaga ng ating mga taga-suntay. Alam kasi nila dito talaga yung late game potential na meron yung ating mga saga-Arcania, di ba? Oh my golay. But anyway, so game 1 pa lang naman yan. So tingnan natin kung paano babawi, Brad, ha? Wait lang, may ayusin lang ako. May ayusin lang tayo dito. Mag-send ka na ba ng star, Miss Ash? Kakanta na ako. Ano bang gusto mong songs? Songs. Ayan. Wag na papabench. Masasayang lang di naka-set up star sa page. May expire lang. Ay, hindi alam ko merong star nakaraan, may nagbigay dito 50 pa nga yun si si Boss Osan. Oo. Meron pa nga yun Okay, sumukhang Gina tayo dito for the next game natin. Ayan, kailan papalitan ni Kat sa Gmet? Ikaw daw madalas dyan, Kat. Sabi mo. Oo nga, ayaw ni Madam Peng dito sa no. Siguro totoo nga, meron siyang ex sa mga taga-Arcana. Dismiss muna tayo, mag-dismiss muna tayo. habang pa sila dito, busy. Ayan, huy, hello sa'yo, Miss Hayati Dia. Shoutout sa'yo dyan. Pag lumaki boobs ko, huyo ka sa'yo. Medyo matagal pa yata yun, Madam Celeste, no? Pero at least, no, lalaki pa rin naman. May pag-asa. Ayan. Huwag mawawala ng pag-asa. Okay, so 1 point na. Actually, maganda yun talaga naman nung naging line-up ng side ng ating mga Saga-Arcania. Wala yung X, sabi. Walang X. Wala pala. Friend ko pala si Napog. Sa FB, friends ko pala si Papi Napog.
Ano, Bird? Mamaya bibigyan kita ng skin. Akala mo talaga may pambili ng Andayas eh, no? Okay, so ready na dito para sa ating next game. Andyan ex ni Peng sa Arcana, kaya gusto niya magbantay. Wala nga lang pagkakataon. Sabi niya wala yan ex. Ano ba? Wala ba o meron? Sabi ni Miss Ash meron daw. Ano ba talaga? Meron na wala? Pero tingin ko baka may ex nga talaga, no? Ayan na, kita niyo naman mga poging-pogi natin, mga baby cake. Ayan. The Bird, oh. Kung kayo, eto. Since na mga babae yung mga nandiyan, karamihan sa atin nanonood, no? So, sa inyo, sa mga girls natin, ano yung mas type nyo? Yung Pilipino talaga? So kasi dalawang lahi to, no? Mga Pilipino o yung ibang lahi? Ayan, ano yung mas bet nyo? Ay, may pusa. Si Jaggermeister, may pusa. Meow. Meow, meow, meow. Meow. Sana ko na ng pusa mo. Ay, grabe naman. Oh. Meow. Meow, meow, meow. Meow, meow. Meow, meow, meow. Pero dito mabalik tayo. Grok and the Angela ay inalis na rin, no? Maging yung isang lance natin dito, mukhang tinanggalan ng hero si 7 Mad natin. Possible if ever hindi priority yung YSS. I think 7 Mad pwede niyang i-replace to, no, as jungle or core for our team Suntaya. While English. Nakapag-English ako Okay, so while for other hand, the Arcana dito, so possible ay they go for the Bane for the first pick, or they stick for the lineup last match. Ayan. Tama na nga. Yung English ko dito nagkakabuhol-buhol na. Pero talagang alam nyo, kaya laging binaban yung isang Kalib. Ito yung isa sa mga heroes na napaka daling i-execute di ba? So mas lalo may mga buhay na magagamit, no? Hindi na kailangan umuwi ng base, di ba? Magdadasal lang siya. Pero yun na nga, sabi ko na nga ba. So Bane dito ang inalis, pero wait lang, mukhang Bird Supremacy dito ay ikakasa pa rin yung isang kadita. So talagang yung atake ng ating mga taga-Suntay is pang surprise burst talaga, no? Ayan. So ang mapa natin dito is sa Flying Cloud, no? Ayan. Gusto mo bantay sa Astral bukas? Ay! Ano yan? Merong X din si Miss Ash doon sa mga player mo, Miss Peng? Crush lang. Alam nyo, bukas labanan ng mga pogi talaga, no? Oo. Parang piling ko, madam, wag na tayo magpa-ML. Magpa Mr. Pogi na lang tayo. Pero eto, maganda to. Ang ganda ng counter, no? Ng ating mga Sag-Arcana for that lapo-lapo natin. At okay, so eto na yung mga combo na hinihintay natin dito Ayan na, nilabas na. Kaja at yung isang Bane natin, no? Magandang hilahan yata to. So anong isasagot ng ating mga taga-team Suntay naman? Actually, YSS naka-open. Pwede. Maganda rin naman yung kanyang mga ultimate dito ng pambigay ng visions. Andiyan pa yung Joy, kaya na medyo mahirapan din yata. Pero kahapon naman kasi merong Kaja din, no, sa Nova Legacy. Pero naghamit pa rin nila ng maayos dito yung isang Joy, di ba? Detective Frederick on the case 24/7. Pero ito, ang isang utility ang kanilang ikakasa mga Brad, no? Tapos ban 1-1 pa
Sabi sa'yo, makakaganti din ako eh. King ina mo. Sino ba yung ex kasi dito ni ano? Ni Madam Peng? Si Bryce? O si Napog Castle? Because I saved my nation from falling apart. Bulong nyo naman sa akin, dali na. Di ko masadong makita yung mga taga-suntay natin dito eh. Nag-change player ba sila? Wait nga lang, tingnan ko lang. Ayan si Adalbert. Ang cute ni Adalbert, no? Ayun, ba't na, bumabalik dun sa ano? Ang cute ni Adalbert dito. Payat lang siya pero rock siya eh, no? payat na rock na ducks, no? Ano ba tong Miss Nini? Itong si Adalbert na to, Pilipino ba to or Arabian? Your team is picking. Itong Hakip Hahit. Grabe, alam nyo, yung ilong talaga nila dito nakakainggit, no? Ba't ewan ko ba ba't nainggit ako sa mga ilong nila. Ang hirap ipanganak ng pango. Tirador ng jungle yan, si Peng, Papa Bench. Okay. Nasa Arcana X mo. Sabi ko na may balak kayo ni Kat eh. Indo-Malaysian. Parang mukhang Pilipino siya, madam. Kimmy's gonna bring you a cold iceberg. Parang mukha siyang Pilipino. Parang kung papipiliin ako sa 10 nito, kay Adalbert ako. Oo. Gusto ko yung mga payat eh. Para medyo mahaba-haba. Ano po pinag-uusapan natin dito? Ito na nga, sa ML na nga muna tayo. So, Kimi, dito ang kinuha na nga po, no? At sinabayan pa dito ng isang Soyo para sa ating mga taga-Arcana. So, team suntay natin, ang kailangan nila dito ay gold laner, no? Tama ba? So, dahil kumuha... so Bane ano pa rin to? Gold laner. Okay, so Claude. Para sa side naman ng ating mga taga-team Suntay. Eto na. At pasok na nga tayo sa ating pangmalakasang laban. Makabawi pa nga ba ng tuluyan or dito na magtatapos ang journey ng ating mga taga-Arcana? Suntay na ba ang makakasama natin para sa ating finals o championship na magaganap bukas, no? Di rin natin sure, pero Arcana to eh. Hindi papahuli yan, brother. Oo. Hindi magpapahuli yan. Ayan, ng ating mga players. So, kita nyo naman, yung mga nagsasarapan nating players. Ito. Hi, Adalbert! Say hi, baby! Baby! Hi! Ayan. Diba? Hi! Kaway-kaway ka naman dyan! Adalbert! Wala si Bogeng, kainis. Sa iba yata yun. Sa Suntay ba yun si Bogeng? Hindi naman sa ano yata, Onimaru yata si Bogeng, madam eh. Sa Onimaru yata si Bogeng. Okay, so para sa ating mga core, meron tayo ditong Napog Castle. Para sa kanyang Soyu at sa 7 mod natin gagamit dito ng isang Fred. So parehas mga utility, no? Yung mga maghaharap dito ngayon, brad. Pero ito, ano muna tayo? Ano kaya yung mga pwedeng mangyari dito? Ayan, para sa ating second match. Okay.
So in terms of weight lang, mukhang yata si Brysky dito pinupukpok. Grabe naman yung mga baril. Napaka-angas naman ni Amir doon. Parang si Cardo Dalisay no? Lumuluhod pa. Ayan. Ay, andyan pala si Buging Si Mongolian Viper pala yun eto yung nakasalamin. Madam Peng, yung nakasalamin yata sa madilim. Oo. Habang si Hanyasi dito medyo okay, flicker niya, gamit na nga niya doon, pantakas. Medyo may panggugulo na dito na nagaganap mga brad Okay, so balik tayo sa ating laban dito. Ang sakit doon talaga ng isang Bane natin, no? Pero dito kasi, wait lang, pinagbibira doon yung isang Bird Supremacy natin, pero makakasurvive. Doon yung magandang, ito yung maganda sa isang birthday, parang Aurora to, no? Kapag may mga tubig-tubig doon sa gilid niya, so passive niya yon, bumabalik yung buhay niya dito, 30%, no? Nung wala sa kanya. Kaya medyo na tumatagal pa rin siya sa laban di ba? Okay, so ito na. Yung ating first turtle buff para sa ating laban na to. Ito, masakit ang isang solo talaga natin early. Nabang si class coach mukhang hindi na makakilos. Tatlo ang humabol sa kanya, while yung isang 7-mad naman natin nakapokus din sa ating turtle, pero maaantala yung paghabol, pag-contest doon sa ating turtle dahil nakaabang si Bert ang bilis level 4 kagad siya dito, at yung habol sana doon sa buff natin hindi na nga po doon magagawa pa. Pero at least kahit hindi sila nakapag-trade dito ng ulo, meron naman silang turtle na hawak ngayon. Mag all one sana para maganda laban. All one sana. Ito, para sa akin dito, kaya. Mataas yung porsyento ng ating mga Sagar Arcana for this game natin. Okay, so especially ma-pull out lang na maganda tong isang Napog Castle natin, no? Ayan, so sustain wise para sa kanila dito, especially yan doon din yung mga hila for the Brysky natin. Kaya lang problema rin kasi pag nakahila, so pwedeng nung isang Bane natin dito, no, na magbigay doon ng mga massive damage gamit dito yung kanyang mga deadly catch. Kaya lang si Brysky, okay, natuktukan pero siya ibubuhatin dito. Traction Force ginamit na pero walang tatamaan doon, Brad. Habang hindi na dito bibitawan yung ating mid lane. Uy, si Amir natin medyo low life yata. Kailangan ng katulong. Actually, ito yung mahirap kasi kapag Bane yung katapat mo, no? Andyan yung mga flicker na pwedeng panggulat sa'yo. Tapos crab cannon claw o yung kanyang deadly catch dito kapag inasa niya, no? Talagang medyo mahihirapang umiwas yung Tito Amir natin. Pero 1v1 sa bandang ibaba. 7-man versus Hennessy natin dito. Magkakahintayan tayo para sa ating second turtle buff. 5 seconds na nga lang ay mag-up na ngayon dito, brother. Para sa bandang itaas, dalawa laban sa isa. Anong magagawa ng nag-iisang Granger natin doon? -1 na muna yung ating mga taga-suntay. Habang yung ating turtle dito sasamantalahin ng side ng ating mga taga-Arcana. Kulang sila, magkakahilan nga ba? Traction Force tumama doon sa isang Bert natin, pero uy, ganda ng Petrify, saktong-sakto kay Napog Castle doon, at dahil dyan 7-mad ang makakasecure ng ating pagong doon, Brad. Habang hindi pa tapos yung mga bulaan, si 7-mad dito, medyo sasaktan niya ito, Appraiser at kanyang binaba. Meron pa ditong Minimum Fury na ko-connecta, pero si Brysky lang doon yung mahahagip, Brad. Ang haba, no, yung range ng isang Jaggermiser natin. Hindi pala pasok. Doon yung ultimate ng isang clash, no? Hindi pala kaya. Okay, so 2-1 for the score natin. Habang si Granger dito, medyo pinipilayan yata yung gold laner ng ating mga taga-suntay. Ito yung ito na naman! Buti ka mo, may flicker na available for the Jagger natin habang si Amir ay natatodas na. Ngayon yung isda tumatakas for the Star Moon para sa isang baka, pero may flicker tatagos doon sa bato.
at wala nang madadamay pa sa pagkamatay ng isang Amir natin, pero yung Torre naman dito ngayon ang babasagin ng side ng ating mga taga-Arcana, pero parang mirroring na lang din naman yung nangyayari dahil may gante si Mongolian Viper dito sa ating bottom lane. Nagkakapalitan habang sa bandang itaas isang napog natin dito, kakasa pa rin talaga. Okay, buhay na si Amir. Alam nyo, kapag ganito kasing Bane yung katapat, usually ang tinatapat din dito, EXP din eh. Like a CC, Ruby, no? Ganon. Or, parang talagang ang hirap kasing tapatan ng isang Bane talaga ngayon pag nasa gold lane. Tingnan natin. Okay, paparating pa lang dito yung ating pagong, pero yung isang napog natin nandoon na kagad sa ating top lane, si Brysky. Mukhang hindi na yata dito makakalipad pa yung Loco. Yung turtle natin, nandito na nga po. Another setup na naman. Si Jaggermeister ang nahagip. Meron pa ditong pagtaunt na pog castle natin doon ay tuluyan na nga pong mabubura sa ating equation. So, while yung ating turtle ay masisecure na nga po muli ng isang 7 mods natin dito. Hindi pa tinatantanan yung mid lane natin dito. Sabi pre, katulong na, bagay, medyo natatagalan ako sa pagkuha ng turtle dito. Ayun na, so 3-4 for the score. Okay, so meron na ditong Sky Piercer at Hunter Strike para sa isang Amir natin. Kahit na ganun nangyayari, mahabol pa rin siya. Pero dito naka BOV and dalawang adaptive gloves ng isang Chivas Regal natin. Meron ng Radiant Armor, Dominance Ice rather, no, para sa isang Mongolian Viper natin. Okay, so plating time para kay Kaja. Naka-energy concentrated na yung isang Jaggermeister natin dito, Brad. Habang yung ating Nafog Castle, wala pa yung kanyang first item. Pero basag na yung Torre sa bandang itaas. Si Hennessy, tatlo ang kanyang kakaharapin. Yung Pateng, pinadala. Pero ang Kunat, nakapag-ultimate pa nga rin dito. Pumapalag sa tatlo. Andun yung Lunuran, pero mukhang walang mahagip si Bert natin. Ngayon, kakaldag pa. Sasalubungin ni Clash dito yung ating mga taga-Arcana, habang si Hennessy mukhang ma-isolate yata. Andoon yung kanyang mga pagsayaw, pero boom! Nasundot na nga, Brad. Oo, nategaliran. Pero dito sinapog natin, push kung push lang, Brad. Ang kukunat, no? Gravity. Okay, so 3-5 for the score natin, brother. 41 seconds para sa ating first Lord nga po dito. Aba sa bandang gitna, magtutulak na naman yung ating mga taga-team Suntay. Okay, so success sila dito makakabasag ng Torre ngayon sa ating mid lane. At dahil dyan, medyo malawak yata ngayon ang kanilang aapakan sa ating mapa ngayon. Medyo makakaluwag-luwag ngayon sila dito. 15 seconds para sa ating Lord. Pa isang napog natin, pugon naman ay turrets doon sa ating bottom lane. Okay, Hennessy, mache-check doon ng isang clash coach natin habang yung ating Lord ay naka-up na, Brad. Maganda yung positioning din ng isang Brysky natin, pero wala siya ditong magandang magiging follow-up in case na makahila siya. Pero Chivas Regal nakaabang na rin dito. Bird Supremacy, nagtitingin-tingin sa paligid. Okay, nakita yung isang Brysky. Ngayon, pagkakataon na ng ating Bert dito naman lunod. Anong gagawin ng isang Ibon? Hindi uubra doon sa tubig habang si Jaggermeister ay matutodas na rin. Hennessy ngayon dito marathon, pagkakaguluhan ng 4. Ayun, todas na nga po yung 3 sa side ng ating mga taga-Arcana, while napog natin dito patuloy pa rin sa pag-push. Grabe yung nagiging rotations dito ng ating mga taga-Suntay. Kita nyo doon yung napaka maingat na kanilang ginawa, no? Para makita yung mga nagtatago sa bush. Nung nakita na doon yung isang Brysky natin, ayun na, umilalim na si Bert dito, Brad. Ay. Mukhang hindi uubra yata yung mga pasorpresa ng ating mga saga-Arcana. Pero ito na yung ating first Lord para sa ating pangalawang laban. Ayan na nga. Ito na. Abang nasusuppress yung isang isda natin. Nanguna kasi pero may rough wave pala para makatakas doon
Attraction pulse na gamit na dito, dalawa maihigop, pero si Hennessy ang may iwan, patitikman dito ng mga tingga ng isa nating Amir. Ito mega kill para sa ating Amir doon. Panibagong tarangkahan ang mababasag, habang yung isang napog natin dito dumidiretso lang, nagka-cut ng lane para kahit papano hindi ma-pressure. Mukhang makakapag-push pa yata siya doon sa ating bottom lane, Brad, ha? Pero medyo makapal pa yung minion wave sa bandang gitna. Sama-sama yung ating mga taga-suntay ngayon dito. Mongolian Viper bumagsak na, medyo napalalim yung tore. Doon ay nakatulong pa nga yun sa pagpatay sa kanya, pero kumakatok na. Hindi nga lang kakayanin dahil medyo mauubos dito yung kanilang minion wave. 4-10 for the score. Item check muli tayo. Lightning para sa isa nating Bane. Okay, Chivas Regal meron na, pero yung ating Granger dito naka Malefic Roar na. Yung ating Bert naka Wishing Lantern, Brad. Nako, talagang makakatanggap na dito ng magandang true damage na, no? Winter Crown para sa isa nating Clash. While yung ating Jaggermeister dito naka Holy Crystal na, Brad. Okay. Medyo matagal pa, almost 1 minute pa para sa ating second Lord na ito, no? Amir natin, mukhang mapipitas yata. Blade Surge ginamit na ngayon doon. Flicker, sabay Rondo. Nagpapaulan pa dito ng mga Death Sonata. Ngayon sinapog natin, very low life. Papapasok sa bandang likuran. Aguy si Bryce Kitty na maaan naman ng mga bala. Habang yung isang Jaggermeister natin doon ay matotodas na. Si Bert hindi lulubayan yung isang napog natin. May flicker pa ngang kasama. Mapapatay nga ba niya to? Magkakahintayan lang, pero wag na tayo dyan. Dito tayo sa aksyon sa bandang gitna. At laban sa dalawa, mukhang hindi na papauwi yung isang napog natin. Sapat na nga ba yung minion wave? Yung ating mga taga-suntay, tower lock na yung crystal base turret. At bogi sila via sweep para sa gabing ito. At silang makakasama natin para sa ating Grand Finals kontra sa side ng mga taga Astral Echo. Galing. Nice one. Grabe ba, Brad? Ang cute ng ngiti niya. Teka lang. Gusto ko muna makita yung ngiti ni Ada. Ni Ada Bert dito. Sino yata? Si Bert Supremacy yata to, no? Ang cute ng ngiti niya. Ngiti mo na dyan, Be, please smile. Maintindihan kaya ako nito? Ayan, kita nyo naman yung kanyang mga ngiti. Ay, Diyos ko. Pero ito, ang ating MVP of this game, walang iba kundi yung pangmalakasan nating 7 months para sa kanyang Fredrin, the untouchable, unkillable with a 506 KVA dito, brother. Daming ganap doon sa ating Land of Dawn, no? Pero hindi nagawa yung magandang pick of take ng ating mga taga-Arcania dito, no? To the point na didisturbo sila, no? Dahil nati-check dito lagi si Brysky at yung isang Bert natin sapat yung range para umabot doon sa mga dapat lunurin talaga, no? Medyo nagkamali rin talaga dito. Actually, isang Amir natin, ang galing niya ditong micro, no? Hindi mo natakasan mo yun. Yung isang Soyu natin, di ba? Oh my gulay. But anyway, so sa ating mga taga-Arcania,